Hello guys, isang magandang umaga. Bigyan ko lang kayo ng isang konting kaalaman guys. So ito yung aming pump ng sterilizer machine. So hindi to siya yung vacuum pump. Ito yung gamit ng water pump para mag-refill dun sa tangke guys. Ito yung gamit niya. So ang nangyari guys, sumabog yung aming capacitor. Sumabog yung capacitor niya. So nung tiningnan ko, binuksan ko yung ano. So ito, kinalawang. Ano. So usually, normal to guys sa ating mga pump, mga water pump na ginagamit natin sa mga bahay o kaya parang sa bahay lang din to na water pump guys. Medyo mahal nga lang tong klase kasi nga tingnan mo naman yung kanyang impeller. So bakal talaga. So ngayon ang nangyari, sumabog yung capacitor kasi nag-stuck yung ating impeller. So ang ginawa ko guys, wala akong pampalit. So yun nga guys, wala pa kaming walang pampalit. So ang gagawin natin, i-repair lang muna natin ito temporary guys. Ngayon, binabad ko lang siya ng WD-40 ng 2 araw. So ngayon, medyo lumambot na kasi nga pinalitan ko rin siya ng capacitor. Kasi nung pinalitan ko ng capacitor tapos inikot ko tong tigas, sabi ko baka sumabog ulit yung capacitor kaya hindi ko muna pinaandar. So ngayon guys, ang pinalit ko pala itong capacitor na to. So ang original na nakakabit dito guys, 16 microfarad, 450 volts. Tapos plus or minus 5%. So wala akong makitang 16, so pinalitan ko na lang ng 15. Ayan. So okay yan, gagana yan guys. Kahit medyo mababa ng 1 microfarad. So ngayon guys, binabad ko siya. So lumambot na siya ngayon. Ayan. So ngayon guys, pag binabad nyo, kailangan nyo tanggalin yung rubber niya kasi pag lumalaki yung ating seal rubber niya. So tanggalin lang muna natin yan. So after na binabad ko siya ng mga 2 araw. So binabad ko ng Thursday. Thursday ko to binabad. So lumambot na siya ngayon. So binuksan ko, lumambot na siya. So ngayon, papaikutin natin kung iikot ba siya. So yan guys. So yan, medyo malambot na siya guys. So kahapon, ay nung Thursday, hindi mo talaga maikot to. Maikot mo siya pero antigas. Saka kinalawang to guys. So ito. Hindi mo na matanggal yung na yan, yung screw na yan. Kinalawang talaga. So ngayon lumambot na siya. Ngayon testing nating paandarin siya ngayon ng paandarin natin guys. Kasi nung siya sumabog yung capacitor niya. So yun yung isa sa mga dahilan guys, sumabog yung capacitor dahil nga ito, yung impeller niya nag-i-stuck. So normal yang nag-i-stuck kasi nga yung tubig namin dito siyempre sa area na lugar namin na nasa desierto. Yung tubig niya, makalawang yung tubig namin. So ayan, paandarin natin. So ginamitan ko siya ng 15 microfarad. So ayan, gumana na siya. Ayan. So yan guys, gumana na siya. So kailangan lang talaga natin pag nag-stuck yung ating motor, wag lang tayo basta palit lang ng capacitor. Pag pinalitan mo ng capacitor yan, tapos hindi mo napansin na matigas pala yung ating impeller, hindi maikot, sasabog na naman ulit yung capacitor kasi mag-high ampere yan eh. Uugong lang uugong yung motor mo eh. So ito naman, okay pa yung kanyang motor winding, kaya medyo nasave natin yan. So okay pa naman yung winding niya. So ito lang yung pinalambot natin, impeller. Tapos ito, so ibinabad ko rin to ng guys, ng WD-40 para matanggal din, malilinis. So ngayon lilinisin ko na lang to. Lilinisin ko na lang to guys bago ko siya ibalik. So kaskasin ko lang siya ng yung ating pang bahala na. Yung ganito guys, kailangan natin panlinisin ng ganito yan.
So, yun lang. So, habang wala pa kasi tayo pampalit guys, kasi pag umorder tayo ng motor dito sa company, napakatagal. So, siyempre yung technician, ang ano muna niya, ang mentality muna natin is bubuksan muna yung pump baka ma-repair naman natin. Hindi muna tayo bibili ng bago. So ako nag-request ako nito ng bago guys, pero hindi pa nga dumating. At least habang naka-order ka ng spare parts, gumagana pa rin yung machine mo. Hindi matitingga kasi yung sterilizer hindi mo pwedeng itingga ng isang araw, dalawang araw yan guys. Kasi nga napakagamit yan sa SSD. Anong pang-steril nila lalo na pag nag-iisa lang yung sterilizer mo. Dito sa amin tatlong sterilizer ko. Pero nagrereklamo pa rin yung user pag nag-down yung isang system nila na matagal. So ano pa kaya yung nag-iisa lang yung paano ka pa maglilinis ng ng instrument. So kaya ang gagawin mo talaga bilang isang technician, so mag-iisip ka ng paraan para kahit paano temporary gamit mo naman to. Kasi hindi mo to magagamit yung sterilizer pag wala tong pump na to kasi ito yung nagre-refill ng tubig doon sa tangke. Pag nag-empty yung tangke, hindi na tatakbo yung sterilizer mo. So kailangan mo talaga din to. Kaya lilinisin na lang muna natin guys. So yun lang guys, yun lang yung ko na pag pumotok yung kapasitor, so wag mong itapon agad, wag ka kayo magpalit agad ng kapasitor. Kailangan check mo rin yung impeller kasi pag ito matigas, wala, puputok lang ulit yung kapasitor mo kasi mag-high ampere yun, mag-high current. So kailangan mo talagang linisin tong impeller niya kasi nag-i-stuck talaga yan, kinakalawang dahil yan sa tubig. Kasi yung tubig namin dito hindi maganda yung ng tubig namin dito, makalawang. Okay, yun lang guys.